Ganyan talaga dapat? Okay. Picurelli, protégé. Dami na kwento na sa amin ng buhay mo. Kaya ngayon, hanga nga kami sa'yo kasi sa bigat ng mga dala mo sa buhay, syempre kayang-kaya mo pa rin magpasaya ng mga tao. Ang kwento, nakulong ka sa Saudi. Bakit? Kulong ako ng almost, siguro mga 2 linggo na lang para maging 1 taon. Parang mo ano magbabagong taon nun? Ganun ba yung ibig mo sabihin? So, 11 months. At may countdown? Oo. 11 months and 2 ganun weeks po. para sa Oo. Hindi kasi parang may usapan kami nung employer ko na kukunin ko na yung pera ko that time. Tapos sabi niya, okay, delay niya. Yung pala, ang plano niya, isa-set up niya ako. May dinala siyang bagets doon na akala ko parang normal lang na ginagawa ko lagi. Tapos it so happen na ano pala yun? Set up siya. Tapos yun na, nakuha kami sa akto, hanggang pagligo ko lang sandali, biglang may pumasok na ng mga pulis, ayun na. Aray ko. Tapos diretso na ako ng hospital, chinek na agad kung ano, confirm, pak, yun agad. Nako. Bawal sa kanila. Oo, bawal na bawal doon. Lalo na pagbading. Ako kasi designer ako, so parang meron akong karapatan na parang magmuher. Kasi yung mga Arabiana doon, natatakot sila pag lalaki yung nag-design. So ako parang muher ako, beautiful ako. Teresa Loizaga nga ang tawag sa akin. Kasi payat ako noon, basta beautiful ako noon. Teresa Loizaga. Eh, sa loob ng bilangguan sa Saudi, meron pang nangyari ulit sa'yo? Oo. Hindi Kwento mo naman. Ha? Kwento mo naman. Interested. Ay, hindi. Kwento Hindi, mo. ano nung, Ayan na. ano lang, yung pag 4 o'clock ng madaling araw, akala nila kasi sa mga kasamahan ko, joke yun, pero talagang every 4 o'clock ng madaling araw, kasi di ba may bar, ganun, tataktakin yun. Pag tinaktak yun, tatayo na kami. Kasi pilihan Ganun talaga ang nakilala ka ng Oo, beautiful. pilihan kasi ng top 5. Eh, beautiful. Oo. Get ako lagi. Okay lang. Oo. Tapos yun lang, ang pinag-ano namin yung sana gwapo yung matapat sa amin. Eh, more often than not, puro tsaka. Eh bakit ka? Ano? Napaka-beautiful. Bakit ka sumasali sa top 5? magandang wala silang choice. Ako talaga yung ano doon. Ah, beauty ka lang. Ikaw ang reyna ng... Hindi naman, may isa pang reyna talaga. Kumbaga sa ano, siyang Pero- reyna ng city jail. Ito ang reyna ng Saudi jail. Oo, pero talagang hindi ko lang maano kasi parang nakulong na ako, binaboy pa. Okay. Paano mo nagawang ipagpatuloy ang buhay? Di ba, ang dami mo ng pinagdaanan. Oo, hindi. Kasi syempre, hindi ako pwedeng doon lang ako lagi mag-stick. Syempre, I have to move on, parang i-prove ko na. Kasi nung umuwi ako dito, as in wala akong damit na dala. Ano yun? Gano'ng katagal nakakulong sa Saudi? Ano nga, mga parang 11 months. 11 Close to a year. Oo. Close to a year. Oo. At hindi alam ng parents ko na nakulong ako. Tapos yung mga friends ko lang ang sumusulat sa parents ko na nagtatrabaho ako sa bar. Yun nga, behind bars ako. Ay, Sabi nila. ako. Hindi lang sinabi kong behind or ano. Pero sa bar. Kaya nagtataka yung mama ko, parang bawal ang bar doon, bakit may bar? Pero ano yan, hindi ka ba nagreklamo? Feeling mo, hindi mo ba Ay, na hindi. napagtanggol ang sarili mo man Lagi lang? po ako nasa embahada noon. Kasi kausap ko lagi yung employer eh. Kasi ganun kami lagi eh. Eh wala. Kasi may makukuha ko 350,000 that time. Uy! Hindi na nabigay yun. Pati yung 8 machines na supposedly sa akin, hindi na nabigay yun. Di ba nasayang lang lahat As ng... in lahat, wala. Yung lahat ng taong ko doon na 6 years ako eh. No. Lahat ng ano, wala. Wala So, ako sa isang doon. pagkakamali, nagkaganon. Oo. Pag-uwi ko, dun sa aeroplano pa lang, nakaposes pa ako. Kaya tawag sa akin ng mga bakla, Gigi Posadas. Kasi Posa. Oo. Yun ang tawag sa Pero akin. pagdating mo dito, tinanggal naman naman. Ay wala, pagdating ko doon, yun na, tinanggal na. Pagtanggal na, yung mga Pilipino kong kasama, yung mga balikbayan, yun na nagbibigay ng $50. tulong sa'yo. Ganun. Pero hindi ako umuwi ng diretso sa bahay. Hindi ako umuwi. Ano? Namili muna ako kunyari, parang kunyari, maganda yung pag-uwi ko. Oo. Ganun. Sa amin, hindi pa din natapos yung dagok sa buhay mo. Kasi, isa sa pinakamasakit din na nangyari sa'yo ay yung nag-celebrate kayo ng tatay mo. I-celebrate yung birthday niya with him. Tapos, ano nangyari? Nag-ipon ako ng matagal kasi sabi ko, pag 70 na siya, ipagbubongga ko siya ng birthday. Tapos,
di meron na akong enough savings, nag-reserve na ako sa Saysaki. Tapos sabi ko, lahat ng relatives ko, invited lahat na gusto niya makita. Tapos, binili ko pa siya ng mga bagong damit, may bagong sapatos, bagong ano. Tapos bago kami umalis, nung time na yun, nagpupumormo pa siya, di ba maganda damit ko? Sabi ko, oo, ang ganda yan, tama yan. Huwag mo itakay masyado kasi mataas siya mag-belt. Parang Ricky Reyes, nandito. Tapos sabi ko, babaan mo, para mas okay, binabaan niya. Tapos nung nandun ako, ang saya na niya. Tapos pero parang disappointed siya, nung nakita niya dun sa likod, merong happy 70th birthday. Bakit mo rin nilagay yung 70? Ayaw niya malaman ang edad niya. Pero sabi ko, hindi dapat maganda ganyan kasi production design yan. Tsaka isa yan sa mga binayaran ko. Tapos, after 2 days, may tumawag sa bahay na unconscious daw yung father ko nasa Makati Med. So, naka-sleeping pills pa ako noon. Kasi hindi ako nakakatulog kasi may problema ko na ako. Tapos, parang sabi ko, groggy ko. Pantalon lang ako, tapos sabi ko din sa mama ko, sige, kunin yung kotse, sige, diretso tayo. Eh, sa Makati pala, ang dami mga U-turn na hindi ko na alam. Kasi hindi naman ako nagagawin ng Makati. Yun, pagdating namin ng Makati, saan po si Salvador de Hita? Doon. Saan po si Salvador de Hita? Doon, sabi ng mga nurse. Si Salvador de Hita po, ayun, pag ganun ko, cover na. Hindi ko na siya na, ano. Tapos, parang sabi ko, bakit? Ba't hindi kami nakapag-usap? Hindi siya nagsabi na may sakit siya. Hindi ko alam na may sakit. Hindi. Paano siya namatay? At saan siya namatay? Sa Landmark. Fast food ng Landmark. Sa mall pa. Naka-ano lang Ano siya. ang nangyari? Akala, bigla lang, sabi lang nung security guard, would you believe, it took me a year para puntahan yung lugar na yun kung saan siya natiko, para tanungin ko yung mga tao na nakakita din sa father ko. Good enough na yung isang security guard, ano siya doon, permanente na siya. Siya yung naka-witness, siya yung nagdala, siya yung nagtanong. Anong namimiss mo sa father? Ang namimiss ko lang yung sana nakikita niya kung ano ko ngayon, kung ano yung nagawa ko sa family ko kasi I'm sending 4 pamangkin sa school. Sa akin lahat yun. Tapos, pero hindi, nung nandun ako sa father ko, binilungan ko lang siya, sabi ko, sige, mag-rest ka na, ako na ang bahala. Inako mo na ba? Sabi ko, akong bahala. Kaya parang ngayon, I feel stronger kasi parang feeling ko, ano lang, nandiyan siya. Nakagabay siya. Parang siya yung one of the wind beneath my wing. Yan. Ako? Thank you, Thank you, Sally. Sana. Ma'am Ting, si Rebecca naman sa amin. Pagbabalik ko po kayo, alis magsama-sama tayong mga